implementasyon ng matatag curriculum, hindi nadaing na ng ilang guro. Maaalalang ipinatupad ang matatag curriculum ngayong school year 2024-2025. Layunin nito na paunlarin ang kalidad ng basic education sa ating bansa at makasabay sa international standard. Ngunit tanong ng karamihan, mas maganda nga ba ang nagiging epekto nito o mas nagiging sagaba lamang ito sa mga kaguruan? Aming naabutan ang isang grade 7 teacher na si Ma'am Camille Balesteros sa San Jose Community High School kanina. Buong araw ang klase niya mula 7 a.m. hanggang 3:15 ng hapon. Sa loob ng mahigit 7 oras, 5 klase ang kanyang pinapasukan. Ingles ang asignaturang itinuturo niya na parte pa rin ng pilot implementation ng bagong matatag curriculum. Sa nasabing curriculum, pagtutuunan nito ang pag-aaral ng mga kinder hanggang grade 10 sa math, reading at GMRC o good manners and right conduct. Ngayong school year 2024-2025, kinder, grade 1, 4 at 7 lamang ang kasama sa pilot implementation. Ayon kay Ma'am Camille, maganda naman sana ang implementasyon ng matatag curriculum dahil pinagtutuunan din ito ang pagbabasa. Ngunit dahil sa kakulangan ng learning materials gaya ng libro, nagiging dagdag trabaho lamang ito sa kanya. Medyo challenging siya kasi unang-una wala kaming resources, wala kaming libro. So lahat ng mga nililesson namin ngayon, sariling sikap pa muna namin, naghahanap kami kung anong resources yung pwede namin gamitin. So that's the major challenge right now. Kaya naman hiling ni Ma'am Camille, sana ay mapaglaanan sila ng mga resources na magagamit sa kanilang pagtuturo. Sana, we are hoping na magkaroon ng more references, more resources, kasi mahirap na wala tayong ginagamit na libro or modules, ganyan. Mahirap para sa aming mga teachers, lalo na rin para sa mga bata. Ayon naman sa isa pang guro na aming nakapanayam, ang kagandahan ng matatag curriculum ay nabawasan nito ang mga most essential learning competencies o MELC. Ngunit para sa kanya, mas maganda pa rin ang dating curriculum kaysa sa bagong matatag curriculum. Kung para sa akin kasi ay mas okay pa naman yung dati kasi medyo ano pa naman siya kahit medyo marami yung curriculum yung MELCs na tinuturo namin. Ani pa niya, nawawalan na rin siya ng pahinga, bunga ng karagdagang trabahong ibinibigay sa kanila. At nawawalan na kami ng pahinga. Tulad sa umaga, magkaklase ako ng 7:45. Then, magpapahinga ako ng 15 minutes hanggang 11:45 na yun. Kumbaga yung boses namin bilang isang guro, mahirap yun. Ito ang mga garantisadong balitaan, kwentuhang puno ng katotohanan. Ako si Merong Kilio at ito ang Rekta sa Masa.